Meron pong words that echo through ages, that echo through generation. And what are those words, mga kapatid? Ano po bang mga salita po ito? Ito po yung sinabi po ng mga anghel, na sinabi po ng anghel, He is not here for He has risen. Yan po yung pinakamagandang balita na pwede po nating mapakinggan. He is not here for He has risen. Ito pong mga salita po na ito ay nagpapahayag po ng pangako, nagpapahayag po ng katapatan ng Panginoon, nagbibigay po ng katiyakan ng redemption, nagbibigay din po ng katiyakan ng eternal life. Meron pong pag-asa, meron pong pagtubos, at meron pong buhay na walang hanggan. He is not here for He has risen. Ibig lang sabihin po mga kapatid, buhay po ang atin pong pag-asa. Ang resurrection of the Lord Jesus Christ is not merely, sabihin po natin, historical event. Hindi lamang po ito isang kwento na dapat po nating malaman, but this is a cornerstone of our faith. Ito po talaga yung saligan ng atin pong pananampalataya. Ito po talaga yung pinakapundasyon ng atin pong pananampalataya. That every time na nare-remind po tayo na si Jesus ay bumangon po mula sa mga patay, ito po ay nagpapakita sa atin that there is light over darkness. Kuminsan po nakikita lang po ng mga tao, puro darkness, puro problema, puro kasarimlan, at kung ano-ano pang mahihirap na mga bagay. Pero hindi po tayo nakakakita ng liwanag. Pero yung pong pagkabuhay na muli ng atin pong Panginoon, there is power in that resurrection. Kasi nga po, yung darkness, parang makikita natin, there is light in the darkness. Makikita din po natin, there is life over death. Meron pong buhay sa kabila ng kamatayan. And there is love over sin. Hindi po puro kasalanan lang na iisip natin. Kumisa yung mga tao, di ba, napaka sin conscious. Hindi ko po sinasabi na wag po nating tingnan ang ating mga kasalanan, pero napaka sin conscious na hindi makita yung grace ng God, hindi makita yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung iba sabi nila, alam po ninyo pag masyada tayong sin conscious, iniisip natin, dito na lang ako, hindi na talaga ako mababago, wala na talaga akong pag-asa. Yun po kasi pag nakita natin, nahulog ang ating sarili sa kasalanan at yung kasalanan lang ang ating tinitingnan. We are not able to see the love of God. Pero pag nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng second chance, ang pag-ibig po ng Diyos na yumayakap po sa atin, na tumatanggap po sa atin, alam po ninyo, yung pong pagtingin po natin sa kasalanan, magkakaroon po tayo ng tamang pagtingin po dito dahil po sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. And aside from that, mga kapatid, there is really power in the resurrection. Yan po yung gusto po nating tingnan sa atin pong pag-aaral po ngayon. Ephesians 1:19-20. In Ephesians 1:19-20, it says, And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, and that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Sa Tagalog po, ito po ang sabi, ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito, ang ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Ang binasa po natin ay verses 19-20. Pero kung mag-move upward po tayo, verse 18, in verse 18 and partly of verse 19, dito po gusto po ni Pablo na magkaroon po tayo, makagain po tayo ng knowledge about specific things. And what are those things na dapat po nating malaman? First, there was hope. Meron pong pag-asa, kagaya po ng binanggit po natin kanina. And secondly,
was our riches in Christ. And thirdly, our power. Sabihin nga po natin, power. So dyan po tayo magdudwell sa atin pong pag-aaral. Pero tingnan po natin mga kapatid, yung unang-unang gustong malaman po natin, gustong malaman ni Paul na talagang ma-enlighten po tayo sa mga bagay po na to. Ephesians 1:18, para makita po natin yung verse, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know, sabihin nga po natin, that you may know, ano daw yung dapat nating malaman, mag-gain natin at maging knowledge po natin, what is the hope to which He has called you, and are the riches of His glorious inheritance in the saints. So yan po mga bagay po na yan, yung gusto po niyang mag-gain po natin na knowledge sa atin po mga naniniwala, nanampalataya sa atin pong Panginoon. There was hope. Meron pong pag-asa sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, kung wala po ang resurrection, sabi ni Kuya Abby kanina, i-minus po ninyo yung resurrection sa kwento po ng Biblia, alam po ninyo, lahat po ng ating pangangaral ay baliwala. Lahat po ng atin pong pagpapagal, baliwala po yan. Empty. So, wala pong sense. Kasi po, in the first place, yung pong pangako ng pagkabuhay, hindi naman po nangyari. At kung ipinapangaral po natin, nagsisilbi lang po, nagmumukha lang po, sinungaling yung atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi nga po, hindi po totoo. So there was really hope because of the resurrection. Naging buhay po ang pag-asa dahil po lahat ng sinabi po natin, ito po ay nangyayari. Ito po ay nangyari sa pagkabuhay ng atin pong Panginoon. So yun po, pwede po nating palakpakan ng Lord. And secondly, there was riches. The inheritance, our inheritance in Christ. Of course, ang tinutukoy po ditong riches ay yung true riches. Can you say amen to that? Meron pong yaman ng sanlibutan. Okay naman po yan. Yung marami kang pera, okay po ba sa inyo yan? Yung mayaman po kayo? Kung ayaw po niyang riches po na, bigay niyo na lang po sa akin. Yan. Kailangan po natin yan. So hindi po masama na tayo po ay may material gain. Riches po yan. Riches. Yung mga material things, okay naman po yan. Lalo po kung ginagamit po natin for His glory, for the furtherance of the kingdom of God. Okay po yan mga kapatid ho. Bahagi po ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nagiging good steward po tayo kung ginagamit po natin yan. Sa paghayo, ginagamit po natin yan para higit na mas maraming tao ang ma-reach ng salita ng Diyos. Pero ang tinutukoy po dito, yung sinasabi po nating riches, that is true riches. Kasi yan po yung mga riches na so much valuable na wala pong katapat talaga na halaga. Mga bagay na ibinibigay po sa atin ng Panginoon na hindi po kayang suklian, hindi po kayang bayaran po ng pera. Hindi po kayang ipagkaloob sa iyo ng sinuman. So that is true riches. And the third was our power. Ano pong power ang tinutukoy po dyan? Nasabi ko po, dito po tayo talaga magbibigay ng focus. Sabihin nga po natin, power. Yung kapangyarihan po na yan ay connected po yan doon po sa resurrection ng atin pong Panginoon. Ang title po natin ngayon ay Embracing Resurrected Life. Embracing Resurrected Life. Pagyaka po natin doon po sa pagkabuhay na muli. Okay? And referring to our resurrected life, not only the resurrected life of the Lord Jesus Christ, kasi yun na nga po yung guarantee na tayo po ay meron din pong muling binagong buhay. Meron pong newness of life in the Lord Jesus Christ. So tingnan po natin, paano po natin mai-embrace, paano mangyayari, paano natin mai-experience yung pong resurrected life. Ang unang bagay po, recognizing death to experience resurrection. Number one, recognizing death to experience resurrection.
Kailangan pong mapagnilay-nilayan natin na meron po talagang kamatayan para po natin maranasan ang pagkabuhay na muli. Recognizing our spiritual deadness. Ephesians 2:1-5. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Ano daw? Itinuring tayong mga patay ng Diyos. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan, pagsuway at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ang kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din kayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit napakayaman ng Diyos, napakamauwain ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring niya tayong patay dahil sa ating mga kasalanan, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Merong open and close parenthesis dun po sa bandang huli. Sa pagkakasalin po sa Tagalog, sabi po dito, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng atin pong Panginoon. So before responding to the gospel, dapat po ma-realize po natin that we are dead. Patay po tayo. Although tayo po ay existing, tayo po ay kumikilos, but we are dead because of our sin. Alam po ninyo mga kapatid, marami pong tao ang meron pong denial with regards to sin. Noong pong araw, yung pong bahay po namin, katapat lang po ng simbahan, ng Yemilif. At young age, marami na pong umaaya po sa akin na mag-church. Pero ang reasoning ko po noon, ayoko po mag-involve sa church. Ang reasoning ko po noon, sabi ko, baka mas mabuti pa ako sa inyo. Di ba parang self-righteousness. Napakayabang, tinitingnan ko po yung sarili ko doon na mabait akong tao, wala akong ginagawang masama, so etc. Kagaya din po ng marami. Ang tingin po natin, tayo na po yung pinaka-mabuti and we don't need God. We don't recognize our sin before God. Hindi po natin siya tinitingnan talaga as sin. Kasi po, iba ang perspective po natin sa sin. Kaya po, ang tingin po natin sa sarili natin, malinis, hindi natin kailangan ng Diyos. Mas maganda pa yung buhay natin kaysa po doon sa mga nag-church. Okay? Hindi man lang nga po tayo repentant. So, kung nangyari po sa akin yan, malamang meron din mga tao na ganyan po ang thinking po nila. And I'm sure mga kapatid, nawawala po yung room po natin para magkaroon po ng bagong buhay. There is no resurrection apart from recognizing that we are dead because of our trespasses and sins. Pag hindi po natin nalaman na mali po tayo at tama ang Diyos, mali po tayo at tama ang Bible, mahirap po tayong magkaroon ng resurrected life. Isang buhay po na ipinangako po ng Diyos na sino mang sasampalataya po sa Kanya. And there is no such thing as do-it-yourself plan for salvation. Meron pong iba ganun no? Parang do-it-yourself plan for salvation. Meron po silang sariling parang paraan na ginagawa, kaya nga sinabi nating do-it-yourself. Ano tawag niyan? DIY. Para makapunta po ng langit, para magkaroon ng bagong buhay. Alam po ninyo, mga few days ago, meron po akong mga nababasang post. Ang nababasa kong pong post ay pabasa ngayon, pabaso bukas. Ano po ang ibig sabihin? Alam na this, di ba?
Alam na po natin yung pagpabasa ngayon, pabaso bukas. Kasi po, siyempre, nagbibigay po tayo ng time para po sa reflection. Okay po yan. Pero sana itinutuloy-tuloy. Okay? Hindi po yung one-time event lang. Kasi program lang po yun no? Program lang po yun. Event lang, parang kultura lang, nakasanayan lang. Pero hindi po genuine, repentant ang isang tao na may gagawin pong isang bagay ngayon na sacrifice, tapos bukas biglang babalikan na po kaagad yung kasalanan. So ang tawag po natin dyan ay do-it-yourself plan for salvation. Hindi na po natin matatawaran yung ginawang sakripisyo ng atin pong Panginoon doon po sa krus nung siya po ay mamatay. Meron po siyang dakilang plano and that is once for all. Ginawa na po niya ang hindi kayang gawin ng tao. So, carry na po yan. No? Yan po ay lahat from generation to generation to generation. Lahat ng saling lahi. Yung ginawa po ng ating Panginoon sa krus, sapat na po yan. At ang kanya pong muling pagkabuhay, kailangan lang po nating sampalatayanan po yan, mga kapatid. Yan po yung makikita po natin na sinasabi po nito pong verse po na to. There's no way that a person can raise from the dead, magkakaroon po ng eternal life kapag hindi po tayo naniwala that we are dead because of our iniquities, because of our sin, because of our trespasses sa atin pong mga pagsuway. Ang kailangan po mga kapatid, ma-recognize po natin. Alam po ninyo mga kapatid, hindi lang po mga unbelievers, even then kahit yung mga Christians, kadalasan po, mga Christians, sinutubuan din po tayo ng self-righteousness, holier than thou. Pinapalagay po natin yung ating sarili na hindi na po tayo nagkakamali, mas mataas ang level natin kaysa sa iba. At hindi po tayo nangangailangan ng kapatawaran ng atin pong Panginoon. So, ang pagkabuhay muli ng atin pong Panginoon, that is power. So it takes God's power to raise a person, a dead sinner, mula po sa kanya pong pagkaalipin sa kasalanan at sa kanya pong kamatayan. Ang pangalawang verse po natin, Romans 6:5-7, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya't hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Yung po mga salita sa verses po na yan, parang may maaalala po tayong verse na kasama po sa ating mga memory verse. Yan po yung Galatians 2:20. Ano po sinasabi sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ito po yung pwede po nating gawin. Hindi lamang po nare-recognize po natin yung kamatayan po natin sa kasalanan, dahil po sa kasalanan, kundi nung tayo po ay ma-born again, nung ma-sharean po tayo ng gospel, we surrender our life to Christ. We surrender to Christ's transformative power. Because we believe in the transformation, we believe in the power of the resurrection. So ibinibigay po natin yung atin pong buhay para po ito ay matransform ng atin pong Panginoon. Okay? I have been crucified with Christ. Ipinapako po natin yung atin pong lumang pagkatao, yung atin pong lumang sarili, para matransform po ito into His likeness.
Ang pinapako po natin yung atin pong mga sarili, kaya't hindi na tayo ang nabubuhay, sabi po ng verse, kundi si Kristo na ang nabubuhay po sa atin. If that's so, mga kapatid, kung ganun po, ibig sabihin, ang revealing po sa atin ay ang Panginoong Jesus, who is Jesus. Kung sino man po siya, kaya po sa discipleship, ito po yung binibigyan po talaga natin ng emphasis, Christ-likeness, to conform to the likeness and image of His Son, Jesus Christ. Ito po, dito po tayo tinawag po ng atin pong Panginoon. Maging kawangis po ng Kanya pong anak na si Jesus. At hindi po mangyayari po yan, mga kapatid, pag wala pong pagsusurrender ng atin pong buhay sa Kanya. Pwede po ba nating sabihin surrender? Iba po yung surrender kaysa po sa commitment. Pinag-aralan na po natin yan mga last few weeks, pinag-aralan po natin ang kaibahan ng surrender sa commitment. Ang marami, siguro ang max na po sa atin, no? Ang pinaka-maximum na nagagawa po natin is commitment. Pero alam po ninyo, pag commitment, tayo pa rin po ang may control, tayo pa rin po ang may hawak. How much you will commit to God, how much you will commit to the church, how much will you commit to the ministry, tayo rin po ang may control. Tayo rin po ang nagbibigay ng lawak ng laki. Pero pag sinabi pong surrender, ibinibigay po natin ang kapangyarihan sa Diyos. Parang, alam po ninyo yon, ibinabato lang po natin mismo ang ating sarili sa Kanya. Heto ang aking buhay, Panginoon. So, without surrender, wala po talagang transformative power na mangyayari. Mangyayari lang po yan pag ibinigay po natin ang ating sarili sa Panginoon. It is not I who live, but Christ who lives in me. Ang pangalawa po, mga kapatid, ano po yung number 1 po natin? Recognizing death to experience resurrection. Ang pangalawa, cultivating newness of life to a journey towards transformation. Cultivating newness of life to a journey towards transformation. Romans 6:9-11, sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. So yung mga verses po natin, parang may redundancy, paulit-ulit na binabanggit, pero alam po ninyo, yung sabi po ng verse, ituring ninyo. Ituring ninyo, sapagkat alam natin. So inuulit-ulit po ng verse para makabreak po tayo sa bagay po na yan. So, it is then that our God will break the chains upon knowing these verses and this power that we have in Christ. Na alam po natin, may pinanghahawakan po tayong salita ng atin pong Panginoon. Sapagkat alam natin, okay? Alam natin na si Kristo ay nabuhay at hindi na muling mamamatay. Minsan lang po nangyari yan. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Ito po yung, alam po ninyo mga kapatid, ito po yung pinanggagalingan why we need to cultivate the newness of life in Christ dahil tayo po ay nasa Panginoong Jesus. Tayo po na mga patay na din dati dahil sa atin pong mga kasalanan, pero binuhay po tayo ng ating Panginoon. At yung pagkabuhay po na yon, there is power in that life to live a newness of life. Meron pong kapangyarihan. Hello mga kapatid, meron pong kapangyarihan sa bawat isa po sa atin na nampalataya po sa atin pong Panginoon.
What is the difference, mga kapatid, sa mga believers and unbelievers? Yung mga unbelievers, ang dami na po nilang pangako ng pagbabago. Tama po ba? Ang dami na po nating narinig na pangako ng pagbabago. Magbabago na sila. Pero lahat po ng pagbabago na sinasabi po nila napapako lang. Because there is no power, mga kapatid. Walang kapangyarihan. Pero sa atin pong mga mananampalataya, because the Lord lives within us, the Holy Spirit lives within us, there is power, mga kapatid. There is power. Merong kapangyarihan para po tayo ay makapamuhay in the newness of life. Meron pong transformation. Meron pong pagpabago. So we can cultivate the newness of life kasi alam natin meron pong mangyayari. Colossians 3:1-4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, nahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kanina sabi po, isaisip ninyo, ituring ninyo. Pero dito po sa verse na to, sikapin ninyo. Ibig sabihin, meron na pong movement, meron na pong kasamang action. Mahalaga po mga kapatid ang mindset. Tama po ba? Mahalaga po ang thinking po natin sa mga bagay. Doon po sa mga unang verse, sabi, isipin ninyo ito. Alam nyo na dapat ito. Ano daw yung alam natin? Na si Kristo ay nabuhay at hindi na mamamatay. Na kayo ay dating patay at kayo ay muling binuhay. Dapat alam na natin yan. At hindi na kayo dapat mamuhay sa kasalanan. Tapos dito po ang sabi sa verse, Colossians 3:1-4, sikapin ninyong itoon ang inyong mga isip. Itoon ang ating sarili sa paggawa ng mga bagay na makalangit, hindi mga bagay na panlupa. In other words, mga kapatid, in the sense of cultivating the newness of life, ini-engage natin yung sarili natin sa mga bagay na mabuti, sa mga bagay talaga na maka-Diyos. So, ini-engage po yan. No? Pag sinabi natin cultivate the newness of life, ginagawa po natin ang mga bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano, mga bagay na matuwid. Okay? Mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon. Number 3, a journey towards transformation to victorious life. Hindi lamang po mga kapatid, nag-journey tayo sa transformation na nababago, kundi po papunta po ito sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano. Meron po kasi, di ba, parang natatransform naman, pero bigla na lang, magbabackslide din. At kita naman natin, they are doing good, pero bigla na lang, wala na lang ulit sa church, kailangan mong i-follow up. So merong mga transformation na nakikita tayo, pero short-lived, hindi po pang mahabaan. Pero ang pinakamaganda po, mga kapatid, pag pinahahawakan po natin yung transformative power of resurrection, dapat it leads you to a victorious life. Nagdadala po ito sa atin sa isang matagumpay na pamumuhay. 1 John 5:4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, na-overcome po natin
yung mga doubts, na o-overcome po natin yung mga fears, na o-overcome po natin yung mga problema because we know the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Hello mga kapatid. Amen po ba doon? So meron po ba tayong mga fear? Meron po ba tayong mga doubts? Kadalasan po, yan po ang mga bagay na nagpa-paralyze po sa atin. Hello? Minsan, ito po ang naging dahilan kaya hindi tayo baka move forward. Ito ang dahilan bakit po tayo nag-give up at hindi po tayo nagiging victorious Christian. Why? Hindi po natin kasi siya ma-overcome. Pero alam po ninyo mga kapatid, nagjo-journey tayo to transformation. Pag nagjo-journey po tayo, it will lead you to a victorious life. Now, overcome ang fear, mga takot. Ano po bang kinatatakutan po natin? Ang dami pong Ang dami po nating takot. Dati po, alam po ninyo, nung nagpipreach po ako sa mga funeral service, ang tapang-tapang ko po noon, lalo ng mga 40s ako, ng mga 50s ako, kung mamatay ka bukas, yung mga ganyan, meron ka na bang katiyakan ng buhay na walang hanggan? Ako, may tiyak na ako, pwede na ako mamatay bukas. Noong mga 40s ako yan, ha? Pero noong mga umiidad-edad na ako, nasa 60 na ako, tapos nakakaramdam na ako ng mga high blood, nakakaramdam na ako ng paninikip ng dibdib, sakit. Hindi ko na masabing, ako willing ako mamatay bukas. Ang lagi ko na sinasabi, Lord, diba, nandiyan naman yung grace mo, baka pwede extend mo, mga ganyan. Okay? Ang sarap siguro na ma-meet si Lord, makaharap mo talaga ang Panginoon. Pero nakikiusap ka kay Lord, Lord, wag po muna. Ang buhay, maraming kinakaharap, marami po tayong pagsubok, maraming hardship, difficulties, pero ang sarap pa rin ang buhay, Masarap pa rin yung buhay. Kaya sabi mo, Lord, pa-extend naman. Okay? Alam po niya, marami po ako nakausap, nahihingi naman yan, sabi nila. And true enough, ang God naman po nag-i-strengthen, ang God po ang nagpapalakas. Siguro po, yan ang isang kinatatakutan po ng tao. Yung fear po na yan. At marami pa po tayong fears, mga kabiguan, etc., doubts. Yan po yung nagpapabagal sa atin. Yan po yung mga nagiging dahilan para hindi po tayo umusad. Alam po ninyo, isang bagay pa na pwede pong ma-overcome natin ay yung pag-extend ng forgiveness because we experience the grace of God in our life. Ephesians 4:31-32. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pangbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Extending forgiveness and grace to others is, ito mga kapatid, is a kind of victory na dapat po nating ini-express. Alam po ninyo, hindi po kayang sabihin na you are a victorious Christian pag hindi po tayo marunong magpatawad. Hindi po tayo marunong magbigay ng grace sa mga tao na naka-offend po sa atin. At hindi po maiiwasan. Even yung mga closest friends po natin, ma-offend din po kayo sa kanila. They will hurt you. Masasaktan din po tayo in one way or another. Kailangan po talaga nating magpakita, magpahayag ng pagpapatawad, mga kapatid. Yan po ay isang bahagi ng transformation ng buhay natin na naglilid po sa atin sa isang matagumpay na pamumuhay Kristiyano.
And lastly, engaging in kingdom work with confidence and boldness. Acts 4:33. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga nanampalataya. One way to show that Jesus is alive, mga kapatid, in Acts 4:33, sa kanila pong context, pinatunayan po nila na buhay ang Panginoong Hesus because of their boldness to share the Word of God. Hindi po sila kayang patigilin sa paggawa ng mabuti, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang firm foundation po nila, ang pinakamatindi po nilang pinanghahawakan because Jesus is alive. So, walang makakahadlang, walang bagay na pwedeng magpatinag sa kanila, magpaatras sa kanila, dahil ito ay pagpapatunay na ang kanilang Diyos ay buhay at nabubuhay magpakailanman. Tatlong mahalagang bagay po ito, mga kapatid, na may kinalaman po sa resurrection. Ang resurrection, sabi natin, it is power for those who believe. Kaya po sa atin, mga kapatid, pwede pong mangyari din ang mga bagay po na to. May experience po natin yung resurrection, may experience po natin yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, dahil po sa katotohanan ng mga bagay na to. There is newness of life. But first, sabi natin, yung pinaka-point natin, number 1, dapat ma-recognize po natin, apart from God, malibang patawarin po tayo ng Panginoon, malibang maranasan natin yung grace ng God, we are dead because of our sin. And we need to recognize that. Alam natin, mapapahamak tayo. Wala tayong pag-asa. We are dead. We are nothing. We are perishing. Pero mararanasan po natin, we will experience the resurrection, yung pagkabuhay na muli na sinasabi sa Bible, kapag nanampalataya tayo sa atin pong Panginoon. And then cultivating the newness of life. Bakit po tayo makakapag-cultivate ng newness of life? Kasi meron na po tayong seed, nahandyan na po yung ating faith sa Lord, nahandyan na po ang Panginoong Hesus na pwedeng tumulong po sa atin. We can cultivate the newness of life that will lead you to transformation. And then transformation to victory. Nais ng Diyos na makita na ang kanya pong mga anak ay nagtatagumpay. Tayo po ay muling binuhay ng Panginoon. At itong buhay po na to ay connected at ito ay guaranteed because the Lord Jesus Christ raised from the dead. Nawa po mga kapatid, maranasan po natin ang resurrection power kagaya ng atin pong Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, sa celebration ng resurrection. Habang minemeditate po namin at inaalala ang inyo pong ginawa sa krus at ang inyong pagkalibing at muling pagkabuhay, naalala po namin, ito ay kapangyarihan para sa amin na sumampalataya po sa inyo. Lord, more of your power, more of your grace, Panginoon, sa bawat isa, so that we can live in the newness of life. Pabago ng pabago, Panginoon, hanggang makita po ninyo, O God, na namumuhay po kami into your likeness. Thank you so much, Lord. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.